No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father! Alam po natin kung gaano kahirap ang mamuhay sa dilim. Mahirap maglakad, mahirap magbasa, mahirap magmaneho, mahirap gumalaw kapag tayo ay nasa dilim. Kaya kapag nasa dilim, madalas ating binubuksan ang ilaw para tayo ay magabayan. At mga kapatid, yan ang paalaala sa atin ng mga pagbasa ngayon. Kung merong isang bagay na ipinapakita sa atin ang pagdating ni Jesus, ito'y walang iba kung hindi ang pagdating ng liwanag. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nung nalaman ni Jesus na si Juan Bautista ay ibinilanggo, siya'y nagsimula na sa kanyang pangangaral sa may Capernaum. Pero binanggit po sa ating ebanghelyo sa ngayon ang nasusulat kay Propeta Isaías na ang sabi doon, itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng lunglanggami sa lilim ng kamatayan. Binanggit dito ang simbolo ng liwanag, na sa pagdating daw ni Jesus, ang bayang matagal nang nasa kadiliman ay nakakita ng liwanag. Alam po nyo, itong ating narinig sa unang bahagi ng Ebanghelyo ay binanggit na po yan sa atin nung bisperas mismo ng Pasko, a month ago, kung saan nung kapanangan ni Jesus, sinasabi na ang pagdating ni Jesus ay ang pagdating ng liwanag. Kaya nga ang mga pastol ay ginabayan ng ilaw para matagpuan sa may sabsaban ang batang Jesus. Ganoon din po ang mga pantas, sapagkat inaakay ang mga pastol at ang mga pantas ng liwanag para makita mismo si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Pero sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, hindi na sanggol yung batang yun kung hindi siya'y malaki na at nagsisimula na ng kanyang pangangaral. Pero kapag atin pong titignan si Jesus bilang liwanag, dalawang bagay ang paalaala sa atin. Una, we have to acknowledge first the darkness where we are in. Kailangan natin munang tanggapin at makita yung kadiliman kung saan tayo nandoroon. Alam po niyo, yung katagang binanggit kanina, yaan ay galing kay Propeta Isaías na ating narinig sa ating unang pagbasa. Pero itong panahon po ni Propeta Isaías, yan mismo ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang bayang Israel daw ay merong pagkakahati-hati sapagkat merong digmaan. At yung lugar mismo ng Huda ay maaaring ando doon yung kayamanan, yung kapangyarihan, pero sila naging napakakampante. Kanilang nakalimutan yung kanilang responsibilidad na alagaan yung mga mahihirap at sila ay hindi na humihingi ng tulong sa Panginoon. Ibig sabihin, sila ay namumuhay nung panahong yun sa dilim. At yun ang binabanggit po ni Propeta Isaías. Pero magandang ating tingnan, hindi natakot si Isaías na sabihin ano ba talaga ang sitwasyon sa kanyang lugar nung panahong yun. Kasi pwede namang siya'y magpanggap na ang lahat ay maayos, na ang lahat ay mabuti, na ang lahat ay gumagawa ng tapat, ng tama. Pero para kay Propeta Isaías, yung kanilang lugar ay namumuhay sa kadiliman. At para kanilang makita ang pagdating ng liwanag, kailangan nila munang maamin at matanggap yung kanilang tunay na katayuan, kalagayan sa buhay. Yan din po yung ating pangalawang pagbasa. Ang sinasabi diyan ni San Pablo, nabalitaan niya na merong hidwaan ang mga tagasunod ni Kristo. Merong pagkakahati-hati. May nagsasabing sila ay kay Apolos, yung iba naman ay kay Pedro, yung iba naman ay kay Kristo. Ano ang sabi diyan ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Bakit merong hidwaan? Nahahati ba si Kristo? Nakapagagandang paalaala po yan sa atin. Sapagkat habang merong pagkakahati-hati, kapag merong tunggalian, tayo ay hindi namumuhay sa liwanag. Ando doon pa rin lagi yung dilim.
Kaya nga po sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus ay, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Alam po nyo si Isaías, namuhayaan 7 or 800 years before Jesus. Pero nung sinabi ni Jesus, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, parang sinasabi ni Jesus, hanggang sa kanyang kapanahunan, ganoon pa rin. Meron pa rin namumuhay sa kadiliman na yan ang dahilan mismo bakit si Jesus ay dumating. Kung yan po yung unang hamon sa atin. We have to acknowledge the darkness where we are in. Kasi baka may mga pakakataon tinatanggi natin na merong kadiliman sa pamayanan natin, merong kadiliman sa bansa natin, merong kadiliman sa pamilya natin, o merong kadiliman mismo sa simbahan at puso natin. Kapag ating tinatanggi yung talagang sitwasyon ng kadiliman sa ating paligid at sa ating buhay, ating hindi makikita ang halaga ng liwanag na kailangan dumating mismo sa atin. Alam po nyo, meron akong napanood kanina sa YouTube. Merong isang babae nag-i-interview sa isang lalaki tungkol sa mga kasuotan. At ang sabi doon, yung dati na hindi mo sinusuot sa publiko, ngayon naging katanggap-tanggap na. Parang naging normal na yaan. Naalala ko tuloy nung kami ay mga bata pa, kapag kami ay lalabas ng bahay, talagang titignan kami ng aming mga magulang. Sasabihin ng aming magulang ay, lalabas ka ng bahay, ganyan ang suot mo, magpalit ka, mahiya ka. Pero ngayon, yung mga tao naging normal na kung ano man ang kanilang gustong isuot sa publiko. Pero maganda yung sinabi kanina sa interview. Ang sabi niya, para lang yaang pumunta ka sa isang zoo, yung kulungan ng mga hayop. Sa unang dating, kapag ikaw ay pumunta doon sa kulungan ng mga hayop, talagang ramdam mo at amoy mo yung baho. Bakit? Kasi iba yung pakiramdam. Pero kapag ikaw ay nanatili doon ng ilang oras, parang iniisip mo, okay naman, masasanay din naman ako. Pero kapag ikaw ay tumagal na mismo sa lugar na iyon, pakiramdam mo, normal na ang ganoong amoy. Siguro minsan ganyan din ang problema natin. Dumarating sa punto na baka yung dati na kadiliman at masama ay maaaring tinanggap na natin, maaaring nakasanayan na natin, maaaring naging bahagi na mismo ng buhay natin. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus? Pagsisihan ninyo at talikdan. Kasi po sa wika ng mga Hebreo, yung repent is to return. Kapag tayo daw ay nagsisisi, meron tayong kailangan ibalik. Meron tayong kinakailangan balikan. Ano yun? Yung liwanag mismo ni Jesus sa ating buhay. Siguro yan po yung unang ating tignan. We have to acknowledge the darkness where we are in. Ang kailangan nating bantayan sa ating mga sarili ay yung tayo ay masanay sa kadiliman at maging normal na ang kadiliman at kasamaan mismo sa ating buhay. At yun ay nagiging katanggap-tanggap na mismo sa ating lipunan. Una, we have to acknowledge the darkness. Ano bang bahagi ng buhay natin ang kailangan ayusin talaga natin? Sabi nga minsan, ang napakahirap is acceptance. Kaya nga ang isang tao kahit mayroong sakit, minsan ayaw pa rin uminom ng gamot. Bakit? Kasi yung taong yun baka in denial. Baka pakiramdam niya siya ay maayos at walang sakit. Pero kahit napakaraming gamot ang nasa ating harapan, kapag ating hindi tinatanggap at inaamin na mayroong karamdaman at kadiliman sa ating buhay at sa ating pamayanan, walang bisa kahit ang pinakamagaling na gamot. Unang paalaala sa atin, acceptance o to acknowledge the darkness where we are in. Pero pangalawang paalaala po sa atin is to accept the light that Jesus brings. Sapagkat hindi din po sapat na sabihin natin mayroong dilim. May isang nabasang libro po dati. Ang sabi doon, napakadaling sumpain ang kadiliman sa paligid natin. Pero ang sabi ng libro, ang tanong,
kapag merong kadiliman, ano yung ginagawa mo? No? Kasi baka tayo ay angal ng angal lamang na merong pangit, hindi maganda sa ating paligid, sa ating komunidad, sa ating simbahan, sa ating lipunan. Pero ang tanong, ano ba talaga yung ginagawa natin? Kasi baka we are only cursing the darkness, but we are doing nothing. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus? Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Yung pong katagang yun, malapit ng maghari ang Diyos. Kasi po nung si Jesus ay dumating, simula na yaan ang paghahari ng Diyos. Hindi yaan sa kabilang buhay pa. Sapagkat nung siya'y dumating, marami siyang mga pinangaral, marami siyang mga ginawa, marami siyang mga pinagaling. At ang lahat ng yaan ay tanda lamang na nasa ating piling na mismo ang liwanag. Parang pinaparamdam ni Jesus sa atin, paano ba ang mamuhay hindi sa dilim, kung hindi sa liwanag? No? Kaya po sa ating ebanghelyo, yung mga tao nung tinawag ni Jesus, kanilang iniwan yung kanilang lambat, iniwan yung kanilang bangka. Napakahirap noon. Bakit? Kasi yun po ang kanilang buhay. Yun ang kanilang ginagawa araw-araw. Yun ang kanilang nakasanayan. Tingin ko minsan yan din ang problema sa atin bilang mga tao. Kasi baka ang tagal-tagal ng ginagawa, akala natin tama. Pero hindi ganoon. Baka nasanay lamang tayo. Kaya yung pagbabago mula sa mali patungo sa mabuti, ando doon talaga yung adjustment. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Kapag ating pinakinggan ang tawag ni Jesus, meron at meron tayong dapat iwan sa ating buhay. Hindi pwedeng dala-dala pa rin natin yung masamang ugali. Hindi pwedeng dala-dala pa rin natin yung masamang gawain. Alam po nyo, nung isang araw, merong isang school na nag-text sa akin, yung isang teacher. Kasi yung isang pari ay nag-beg off sa confession for first communion. Ang sabi, Father, pwede bang tumulong ka kasi kulang po ng pari? Sabi ko, wala namang problema. So after magkumpisal po yung mga bata for their first communion, nagkumpisal din yung ibang mga magulang. Pero merong isang tatay na hindi ko makakalimutan nung siya'y nagkumpisal. Ang sabi niya, Father, siguro po nung kumpil pa ako huling nagkumpisal. Matagal na po yun. Pero ang sabi niya, ito po yung aking mga nagawang kasalanan. Binanggit niya lahat. At pagkatapos ang sabi niya, Father, alam ko po kung gaano kabigat yung aking kalooban na ako ay namumuhay ng malayo sa Diyos. Ganto pala po ang pagkukumpisal. Ganto pala kaluwag yung aking kalooban ngayon. Ang sabi niya, ngayong naramdaman ko na po yung kapayapaan, yung kaliwanagan, hindi na ako babalik pa sa aking dating pamumuhay. Siguro magandang paalaala yan sa atin. Mga kabatid, baka kaya tayo hindi umaalis sa kadiliman kasi ating hindi pa naranasan kung paano ang mamuhay sa liwanag. Pero kapag tayo ay nakapamuhay na sa liwanag ng merong kapayapaan at kagalakan, hindi tayo babalik sa buhay na puno ng kadiliman. Dalawa po ang paalaala sa atin ng mga pagbasa ngayon. Una, we have to acknowledge the darkness where we are in. Baka minsan hirap nating tanggapin na merong pang madilim na bahagi ng ating buhay kasi ito ay naging bahagi na ng ating ginagawa araw-araw. Pero kailangan natin munang tanggapin at aminin ano ba ang kinakailangan ayusin at baguhin sa atin. Pero pangalawa, we also have to accept the light. Sapagkat sa ating pagsunod kay Kristo, dapat yun din ating ginagawa, pinipili sa buhay araw-araw ay katulad din ng kay Kristo. Dapat tayo din mismo ay namumuhay sa liwanag at hindi sa kadiliman. Tandaan po natin, kapag atin nang naranasan kung gaano kasaya at kapayapa ang mamuhay sa liwanag, hindi tayo babalik sa kadiliman. Amen.